Guys, gusto niyo ba makarinig ng kwentong kakaiba? Isang alamat na tungkol sa isang napakalakas na higante. Pero, may isang malaking problema. Wala siyang diskarte sa buhay. Kung may tropa kayong malakas pero mabagal mag-isip, malamang kamag-anak siya ni Bungis-ngis. Pero teka, sino nga ba si Bungis-ngis? Isa ba siyang halimaw na dapat katakutan? O isa siyang comic relief sa mundo ng mga alamat? Aba, sabay-sabay nating alamin. Ayon sa alamat, si Bungis-ngis ay isang dambuhala mula sa Bataan, na isang probinsya sa Luzon. Ang pangalan niyang Bungis-ngis ay nagmula sa salitang ngisi dahil lagi siyang nakangiti o tumatawa. Pero, hindi ito yung demonyo na tawa ha. Ito yung parang hindi niya naiintindihan ang nangyayari, kaya tawa lang siya ng tawa. Siya ay isang cyclops, isang nilalang na may isang mata lang sa gitna ng noo. Pero unlike sa Greek mythology na si Polyphemus, yung nakalaban ni Odysseus, si Bungis-ngis ay hindi nakakatakot. Ang totoo, para siyang bata na nasa katawan ng isang higante. Malakas, pero ang daldal. At minsan, hindi iniisip ang mga sinasabi at ginagawa niya. Pero teka, ano bang special sa kanya bukod sa pagiging tanga? Masayahin. Aba syempre, ang kanyang pambihirang lakas. May mga alamat na nagsasabing kaya niyang bumuhat ng isang buong puno gamit ng isang kamay lang. Imaginin mo, yung mga kahoy na pinupulot mo para panggatong, kayang-kaya niyang gawing toothpick lang. Pero, ito ang tanong. Kung ganun siya kalakas, bakit siya natalo sa isang simpleng tao lang? Dito na papasok ang kanyang ultimate weakness. Aminado naman tayo na minsan sa buhay natin, may mga taong napakalakas pero kulang sa common sense. Ito na yun. Si Bungis-ngis ay isang halimbawa ng brute force pero walang critical thinking. Kung siya ay isang laro sa RPG, max level siya sa strength pero level 1 lang sa intelligence. Sa isang bersyon ng alamat, sinasabing inatake niya ang isang baryo dahil gusto niyang gawing playground ang buong lugar. Isipin mo, may isang dambuhala na biglang tatambay sa tapat ng bahay niyo at maglalaro. Medyo delikado yun. Pero syempre, hindi papayag ang mga tao. Sa halip na makipagbugbugan, gumamit sila ng utak. Isa sa kanila na isang matalinong lalaki ang nakaisip ng isang napaka-epektibong plano para matalo ang dambuhala. At alam niyo ba kung paano? Hindi espada, hindi rin pana, at lalong hindi bomba. Ano ang ginamit niya? Isang bato at konting acting skills lang. Handa na ba kayo sa isang alamat na parang prank lang sa tropa? Ganito ang nangyari. Kumuha ang matalinong lalaki ng isang malaking bato. Isinubo niya ito at kunwari ay ninunguya ito na parang candy. Aba syempre, nakita ito ni Bungis-ngis at nagulat siya. Grabe, kaya niyong kumain ng bato. Ang lakas naman ng panga niya. Gagawin ko rin yan. At ayun na nga, hinanap ni Bungis-ngis ang pinakamalaking bato na nakita niya. Tapos, kinagat niya ng buong pwersa. Aray! Ayun, nabasag ang ngipin niya. Nagkandasuka siya sa sakit at sa sobrang takot, bigla na lang siyang tumakbo papalayo. At dahil masakit ang ipin niya, hindi na siya bumalik sa baryo. At ganun lang,
natalo siya. Walang laban, walang dugo, isang prank lang ang nagbabagsak sa isang dambuhala. Ngayon, ano ang natutunan natin kay Bungisngis? Una na rito, hindi porket malakas ka, hindi ka matatalo. Minsan, mas importante ang talino kesa sa muscle. Pangalawa, hindi lahat ng nakikita mo, totoo. Lalo na sa panahon ngayon, maraming nagpapanggap na macho o powerful, pero konting diskarte lang, kita mo na agad kung sino ang tunay at kung sino ang bungisngis. At panghuli, maging masiyahin. Pero, pag puro tawa lang ha, dapat marunong ka rin mag-isip. Baka sa huli, ikaw ang matawa sa sarili mong katangahan. At ngayon guys, may malaking tanong. Kung totoo si Bungisngis, nasaan na kaya siya ngayon? Baka nagtatago sa bataan, hindi na makatawa dahil sa kahihiyan. O baka naman, nasa tabi mo lang, yung tropa mong mabilis maniwala sa prank. Kung ayaw mong maging bungisngis, gamitin ang utak. At huwag basta-basta nagpapaloko. Pero syempre, huwag din kalimutang tumawa. Dahil ang buhay, parang alamat ni bungisngis. Kapag hindi mo ginamit ang utak mo, ikaw ang gagawing katatawanan. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa alamat ni bungisngis. Ikaw ba? Kung sakaling may makasalubong kang dambuhalang tawa lang ng tawa, anong gagawin mo? Makikipagbiruan? O tatakbo na lang? I-share mo sa comments. At kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong misteryoso at mitolohikal. Tandaan, ang tawa ay gamot. Pero pag sobra, baka ikaw na ang lokohin.